proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, radyo publiko, radyo Pilipinas. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Mga issue, trending topics, programa sa gobyerno, ngan mga panhitabo sa gawas sa naton nasod. Tara, harampangan tayo ni. Durungan kita mahibaro, makialam ngan magdiskusyon. Harampangan tayo ni. Klaro, diretsahan, ngan may kasayuran para sa katanan. Inian, harampangan tayo ni. Aton oras, 9 minutos sa naglabay sa alas 3. Mapay nga kulop, kalbayog. Welcome sa harampangan tayo ni. An aton Friday afternoon source. San timely discussions mahitungod sa mga current issues, mga importante nga updates bahin sa mga pitad sa gobyerno, ngan mga panhitabo sa gawas san aton nasod. Ano din na kita sa ka-15 san Agosto, and we are here again to keep you updated and informed as we head into the weekend. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon, ako ani yung mga kahampang Suzette Pretencio. Ngan kaupod naton sa Master Control, si Ramamonet Perito, si Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Gonzalez. And as always, adi kami to shed light sa mga issue nga nakaka-apekto sa aton. Kay sugad nga ni sa naton ginsisaring, nga kun mas damo an maaram, mas damo an may himo.
Yes, ang daman naton paghaharampangan yan ang kulop sa aton programa. Pero antes kita kumadto sa aton main topic yan ang kulop san Biyernes. May dakani sa iyo quick trivia. Antigo ba ka mo? Nga basar sa global study nga gindumara sa World Justice Project sa tuig 2023. Ang Pilipinas nagranggo sa lower half in terms of rule of law adherence. So ito na ang pagsunod sa balaod. Actually, kita out of 143 nga gin-studyhan, gin-survey sa World Justice Project. Adto kita sa ikasye nga ranggo. So out of 143, 100 kita nga rank nga diri nasunod sa balaod. So, ang karegsingon sana, kumpara sa iibang nasod, mas hamubo ang percentage sa mga tao nga nagsusunod consistently sa aton mga polisiya balaod nga na regulasyon. So, agree ba ka mo sa sining report sa World Justice Project? Nga kundiin mas damo sa aton diri nasunod consistently sa mga balaod o polisiya. Pero what is interesting about this mga kahampang kay sa pares nga report kitaas liwat kitaas kita sa indicators sa community trust at helping behavior. So baga siyan contradictory kasi kay kung susumahon diba ako naton pipinsaron kung nasunod kita sa mga balaod, actually nakakabuli kita sa aton kapwa, diba? Oo, pero despite kahit taas ang aton indicators sa community trust at helping behavior, ito ay lagi hapon nagsusunod sa balaod. So, diri kita masyado nga nasunod sa rules, pero nabulig man kita sa aton kapwa. So, ininakon pa kay Ana sa iyo, mga kahampang. Ang karegsingon ba sini nga ang Pilipino, mas ginahatagan naton balor ang tao kumpara sa mga polisiya o sanbalaod? O mas nahatagan ba naton priority ang relasyon kumpara sa regulasyon? Bangin na iba sa iyo maagri, Kay damo kita makikita maobserbaran nga asya ni panhitabo. Diba? For example sa Don College Act na hinumdum nga wala ba permian pila sa cashier kay pagbayad sa tuition pag pambayad na sa tuition naabot ito nga to sa may gate pila. Pero damo kami nakikitaan nga nasulod na latig na sa cashier. Diba? Di rin na mapila. Itoon kay kilala ngayon, diba? So, pwede ito nga aton makikita nga mas nahatagan priority ang relasyon kaysa sa regulasyon. Diba, may dalat kita nakikita nga may nakabutang na nga no parking pero nagpa-park lagi hapon. So, ito hindi ko magkisareng right or wrong dayon. Pero klaro nga may ada conflict danay sabot nga san personal nga connection nga san sa public rules. Anantigwak nga damo nakaka-observe sini nga damo an mga ka-relate. Mga kampang share ka mo sa niyo eksperyensya. Nano ba ang pinaka-common nga iyo na obserbaran nga violation nga baga normal na usual na lang itong business as usual sa ring panera. So, pwede ito niyo i-message, i-comment ito niyo sa aton Facebook Live sa aton YouTube liwat Oh, by the way, speaking of YouTube, sa mga oray pa nag-subscribe dito sa ating YouTube channel, pag-subscribe na kamo at Radyo Pilipinas Kalbayog para pwede niyo mabalik-balikan ang amon mga episodes. Once again, mga kampang, sa iyo eksperyensya, sa iyo obserbasyon, nanon pinaka-common nga violation nga baga normal na para sa aton. So, i-comment iton, ayaw ka mo pag-alang. Nga aton ilalaygay an aton main topic at aton diskusyon. Iton bahinsan aton pagiging disiplinado kita nga mga Pilipino. Ngan para sa aton balita tikang sa gawas, aton liwat ilalaygay ang 5 nga prinsipyo
nga ginpahayag ni Netanyahu para magkamayada na sa kahimyang didto sa Gaza Strip. Aton oras 15 minuto sa naglabay sa alas 3. Mabalik kita sa aton programa Adianay ang pipera nga mga pahinumdum. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health. Mga issue, trending topics, programa sa gobyerno, ngan panhitabo sa gawas sa naton nasod. Padayon kita sa pakigistorya, paghibaro ngan pakialam, inian, harampangan ta ini. Aton oras, 19 minuto sa naglabay sa alas 3. Kamoin padayon nga namamati sa harampangan ta ini. Dinhila sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Ngan sa pagkayana aton pagharampangan naan usa nga tupiko nga sigurado ang nga damo an makaka-relate. So aton tupiko yan aton pagtatawagon nga disiplina muna
are Filipinos more rule breaking or rule following? So kita didi sa Pilipinas ito usual na sa aton ang mga siguro mga phrases ang mga pulong nga sir nga okay na ito pwede na ito diskarte la okay la ito basta makalusot lano. So fair ba to say nga kita as a people ngan basar sa to nga survey nga kun nga ni kanina gin share sa iyo, fair ba to say nga kita naturally kitain pasaway kuno mga pasaway bagod kit talaga o bangin naman it's more about circumstances aton environment, enforcement o mindset. Bangin may darason ka nga kitain nagiging pasaway. Bangin diriton genetics kay baga kasi masirangani nga inherently or naturally pasaway kita iton in genetics adan na iton aton na mana sa aton pa mga kanununuan, di ba? So sa aton pag irestoryahay san sini nga aton yan na issue nga pagharap panginian aton disiplina sa kita nga mga Pilipino. So aton tikangan sa mga simple lang nga mga observation nga makikita naton sa kada adlawan nga nagpapakita nga bangin posible gud talaga nga kitain pasaway o kamo nga ni mga kasiringan dere pasaway good talaga ang mga Pilipino. So siguro ang pinaka for me prime example sini ay permi nato nini nakikita ang permi nga nini nagiging issue. Oo, sa mga naglabay pa lang nga si Mana, diba? Naging issue an mga basura nga diri ginlalabok dito sa aton coastal road sa coastal diversion road and dito sa bag-o nga parke, diba? So, issue to nga bumisita nga ni si Mayor Raymond Uy para magpahinumdom sa publiko nga diri maglabog miskan diin. Diba may naman kita polisiya na nga diri pwede maglabog miskan diin pero apesar sana adalagi hapon ang mga tao diri lagi hapon naglalabog sa mga basurahan miskan danay may dana nakikitaan nga basurahan harani man launta, di ba paglakat launta diri gihapon gin lalabog sa sakto nga basurahan o diri na lang gin dadara-dara. Actually dito sa Japan waray sila dito mga basurahan o wala mo makikita dito nga mga basurahan pero apisar nga waray basurahan, diba aton man makikita sa Japan waray man mga nagsasarang nga mga basura sa era mga kalye. Panduha pa nga aton observation niton nga no parking nga mga area, diba may nakabutang na nga no parking o sa aton mga gilid sa mga kalsada tigo man gud kita nga diri pwede mag-park nga niton ginhatagan nga niton doon sa ton naglabay nga tuig, diba? Sa ordinansa sa aton syudad nga bawal mag-park pero adalagi hapon may dalagi hapon nagpa-park kay kuno madali man la. Madali pero nag-iihan na ngayon more than 2 hours na. Usa pa siguro nga observation nga kitain pasaway ini dako sinanipekto diri pagsunod sa pulisiya sa trapiko. Diba? Damo diri na sunod mao nga damoan aksidente sa aton mga kalsada. Iton kay waray pagsunod sa balaod sa trapiko. So kung naton pipinsaron mga kampang iton sira bagan iyo pipinsaron nga gugtay man layton nga mga butang, diba? Ug na lasan sa basura gugtay man layton gugtay man la kon basura kuan man la ini nga packaging man la san sa kanan candy man la diri man gud siya dako nga basura pero kung aton iipunon ito aton titurukon ito as a society dakon epekto siton sa aton, diba? Dakon epekto siton sa safety, diba? Sa katalawasan. Aton na lang nga example naton sa diri pagsunod sa balaod sa trapiko, diba? Damon aksidente nga nahitabo sa kalsada ay diri pa nasunod naton mga motorista, diba? Sa kalibungan diri paglabog sa aton basura sa basurahan nakaka-apekto iton sa aton kalibungan pag nagbabahangani nakikitaan gud naton kung gaano diri ka disiplinado kita nga mga Pilipino, diba?
Oo. Sa quality of life liwat, makikita natin ito. And I can say this, nga talaga nga nakakapekto ito nga diri pagsunod sa balaod. Kay, dito sa World Adherence sa World Justice Report or World Justice Project, number 1 dito sa nagsusunod sa balaod. Dito sa mga Western countries, mga first world country, ang pinaka-una, ang top 1 dito, Denmark. Denmark, nga kundiin, actually, ang Denmark liwat, nagranggo sa world's happiest country, So, nakikita natin dito sa Denmark nga maupen era quality of life. And maybe because di rin laki maupen era gobyerno, pero siguro maupay liwat an era citizens, mga mulupyo dito sa Denmark. Pero okay na daw lang, sugad kita kita ba talaga rule breakers, genetically? Oo, natural sa aton nga di rin magsunod sa balaod. Or maybe is it a learned habit, Kaya kung tutuusin, di ba, diri man ito simple nga pakiana nga kung pasaway ba kita nga mga Pilipino o diri kita pasaway. Kaya may adasan layers, why we break or follow the rules, Mao para aton iton maintindihan, kay may adasan sugad sini nga behavior kita nga mga Pilipino. So aton ilatag siguro ang pipera nga mga key factors kay nga nagiging pasaway kita. Una, ang cultural mindset nga ang societal or social norms, So, ato kanina, di ba, naton nasiring sa first part sa naton programa, uso sa aton ang bagan, nauna ang relasyon kumpara sa regulasyon. Ang iton siguro, iton because an aton pakikisama nga kultura, di ba? So, kung kakilala mo, di ba, okay lang nga magtalapas sa balao, di ba? Okay lang nga mag-shortcut. Pando siguro nanto nga diskarte nga mentality nga okay la, and sometimes we even admire those people who find a way despite nga sera in medyo diri good na sunod sa balaod. Kay diskarte man la iton. Nga saan siguro iton nga collective thinking. Nga iton nga pensar nga diri nga ni nasunod ani ba kadam-an diri nasunod so kay naman nga masunod aksen sa nga balaod. Diba? Nganiton nga herd mentality, ito napapahumubo sana ang personal accountability. Usa pa, ang maluyang ang inconsistent nga enforcement san aton balaod. Diba? Kung aton nga ni maobserbaran, danay bagan waray good pangil an aton balaod. Ito nga ni an common nga mga comments, diba nga aton mababatian. O maray man pangil an aton balaod, okay la nga diri sumunod, kay diri dayon mafi-feel waray consequences san era action san sini nga pagtalapas o diri pagsunod san regulasyon o san polisiya. Pantulo siguro an infrastructure nga iba pa nga practical barriers. So for example nala an sa sini nga pag jaywalk o dito sa siguro sa Manila, diba? So damo an dadakop nga nagja-jaywalking, ang iba nagiging rason may nakatan nga interview sa adto nga iya rason kay karayo-rayo san footbridge nga hitaas ora-ora, so mas pipili na nera nga mag-jaywalk. So maybe because of our infrastructure nga diri accessible an iton nga infrastructure. Siguro sa pang example sini sa pag-segregate san basura. Nainom da years ago, may nakahampangan pakanin ko siya diri na naka-segregate ani mo basura. Nalala ko sa to, diba, sa high school may sa to nga balaod polisiya nga kinahanglan i-segregate. O nga ni may kita sa to kanta, diba, di nga ilain niyo an kuhan o nahinumdum pa ka mo. So pakanin ko siya nga diri naka-segregate ani mo basura. So siring siya nga waray man ko ito bagan rason o bagan useless la ko kasi nakikita niya paging kukuha na niya basura gin sa sagol-sagol man lagi hapon gin terok-terok lagi hapon. So gin sa segregate niya sa panimalay, pero kuno pag-abot na didto na pagkuha na sa garbage sa garbage truck sagol-sagol man lagi hapon ang basura wala na siya nag-segregate Pero again sa pagkaya na, diba, sa aton pakigistorya kan CSWMO head Miss Janet Obong Kabuhat nga kundiin kinahanglan nga i-segregate nga aton ilalabog kasi sa
sa aton basurahan nga nandito nga pupuruton sa aton garbage trucks, iton ang mga basura nga waray na talaga pulos, waray na gamit. So aton mga recyclable, pwede pa magamit, diri iton dapat naton ginlalabog nga aton ito nikakadto sa aton mga MRF. So ato siguro may san kakulangan sa infrastructure nga iba pa nga mga practical barriers. Usapan rason kay nano nga nagiging pasaway ang iba nga mga tawo, siguro because of economic and survival pressure. Diba may nakita mga nakikita nga mga tendera nga nagbabaligya sa mga lugar nga diri pwede baligyaan. Diba? So ito mga may nakita bawal magbaligya, pero ada sira because kinahanglan nila na ginihimo nila ito to survive, para siguro sira makita nga iba nga pamaagi nga dito an hitaas an foot traffic damon mga tawo, damon customers. Usa pa an sa mga jeep naton nga halos direk na makalingkod, diba? Kay sakto pa may dapaw sa pida pa space para sa usang kapasahero. So nag-overload siguro ginhimo ni Rayton because they need to make enough para makover an era boundary kundi era kalugaringon an jeep on an tricycle, diba? Ngan sa petrolyo gastos sa expenses. So ito natin makikita nga kundiin medyo nagiging pasaway kita because of those factors Hindi recommend gin sa sering nga iton in nade-discard na sanaan personal accountability because of those reason pero siguro makikita lang naton an explanation sa luyo san siningaton behavior, san siningaton pagiging pasaway. Sa pangayon nga rason na sanano siguro ang double standards tikang sa aton mga leaders nga role models, diba? May dakatasan mga public figures, diba? Aton mga authorities nga nagsisering nga bawal, pero sira ngayon mismo ang naghihimo san sini nga mga bawal sira mismo ang nagtatalapas san sini nga mga balaod. Waray kita pagtapod, diba? So asyad to so anto nga mga factors nga kung ginpahayag sa iyo ito ng mga factors, they interact with each other. So for example nalaan weak enforcement, diba? Maluya nga enforcement san balaod, tapos may ada pa infrastructure problems, diba? May diri mo pang accessibility sa infrastructure, tapos may dapat panginahanglan economically, diba, for survival. Then ito for me it's a recipe for rule breaking man good talaga. But to be fair, kita nga mga Pilipino, di rin man kita rule breakers, and I don't think that this is genetically na natural sa aton. Kasi kung maobserbaran naton, damo man gihapon ang mga disiplinado ngan pag in times nga ni of crisis, diba? Pag may mga typhoons, diba? Kita nagbububligay kita nga damo na yanaan actually nasunod sa mga evacuation nga protocols. And siguro makikita nato ini nga prime example for me, that's why I can say nga diri siya natural nga mga Pilipino pasaway, kasi pag adto na sa langyaw nasunod man kita sa mga pulisiya ngan sa mga balaod, diba? Mga nga niyan OFWs, diba? Ng mga overseas Filipino workers, sikat kita nga maupay naton work ethics, diba? Kay kita indisiplinado, nasunod kita sa era mga pulisiya ngan sa balaod. Ito mga kapinsar kita is it an rason ba na di rin naton ginirarespeto an naton kalugaringon nga nasud, o siguro di rin kita natapod sa aton mga otoridad nanon rason kay nano nga asya iton. Mga paiton nga aton pamalandungan so maybe an real question di rila nga are Filipinos rule breakers, pero panano ba kita nga makaghimo san kultura nga kita indisiplinado nga ang disiplina di rila iton about nga nahadlok kita san nahadlok kita kay there is punishment, but really it's about internalizing. For me internalize nga may ada benefit ang pagsunod sa balaod nga tanan nga mga tawo nakakabenepisyo sa diri la an enforcer, diri la an government, diri la ikaw kumo usa nga individual. So imagine nala, diba? Kay kun nga tanan kita nasunod sa mga traffic rules, traffic regulations, siguro diri good damo an aksidente sa aton mga kalsada, diba? Imagine kay kung segregate naton sa mga peton basura, naglalabog kita sa aton mga basura, diba? Mas malimpyo ang kalibungan, maupay naton pag kita malakat kita maupay, diba? Sa aton
sa aton pamati nga wala kita nakikita nga mga nagsasarang nga mga basura. Ngan mas napoproteheran naton ang natural nga bahandi sa aton community sa aton nasod. Ngan imagine kay kung ginarespeto naton ang public spaces, mas pleasant man gud talaga ang aton kinabuhi. So di rin na naton kinahanglan kumadto pa sa Langyaw, di rin naton kinahanglan kumadto sa Japan para makita na nito nga mga malimpyo nga mga lugar, diba? Kaya nga, di rin naton lugod himuon iton mismo sa aton kalugaringon nga nasod. So let's start small, diba? Aton challenge na mga kahampang. Antes ka mo mag-break sa rule, pakay nahianay animo kalugaringon. Ginpapasayon mo ba ang kinabuhi sa iba nga mga tao o mas ginpapakuri mo nira kinabuhi pinaagi sa diri mo pagsunod sa polisiya ngan sa balaod. So again, let's start small. Siguro ang first challenge na is ilabog niyo mga basura sa sakto nga mga basurahan, not out of fear, but out of respect sa aton natural nga bahandi ngan para sa iba nga mga tao. Aton oras, 36 minutos sa naglabay sa alas 3. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos la sa pipira nga mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Hindi na lang sa sariling bayan ay papamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng riyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies not just for artists but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Mga isyu ngan balita tikang sa gawas sa naton nasod. Nano ang epekto sini sa aton. Aton ini susumahon ngan paghihisgutan. Inian. Haram panganta ini balita tikang sa gawas. Aton oras, 39 minutos sa naglabay sa alas 3. Kamuin padayon yung namamati sa harampangan taini. Denhila sa aton estasyon, 882 kHz sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Ngan sa pagkayana, aton na pagharampangan an aton balita tikang sa gawas, an para sa aton segment balita tikang sa gawas. Hatagan nato na tensyon ang usang mapaso nga pahayag matikang dito sa Middle East. Isa ka simana matapos ang meeting sa Security Cabinet sa Israel, ginanunsyo ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang 5 nga prinsipyo nga basar sa iya asya iton ang makakatapos sa gyera sa Gaza ngan magsisigurado sa seguridad sa Israel. So ini nga issue importante ini dirila para sa rehiyon dito sa Middle East ngan sa Gaza
kundi sa bugos nga kalibutan ay nakikita man nato nga di rela sira didto ang apektado sa naan nga tanan apektado sa naan pankalibutan nga kahimyang ekonomiya nga relasyon sa mga nasod. So nanin yung mga prinsipyo aton ilatag, diba? Basar ka Netanyahu adi ang 5 nga primera nga kondisyon para magkamay-ada na san panmaihaan nga kahimyang didto sa Gaza. Una, basar ka Netanyahu nga kinahanglan madisarmahan ang Hamas. So nga tanan nga armas na kapot san grupo nga Hamas, kinahanglan nga iton in mahi-surrender ngan katuyuanan sini in pugngan an miskan nano nga armado nga pag-atake kontra sa Israel. So nadiri na Israel nga mahitabo an adto nga pag-atake sa era sa Oktubre 2023. Ngan panduha nga prinsipyo nga kinahanglan an nga tanan nga era hostage nga tanan nga bihag buhi man o patay kinahanglan mahibalik sa Israel. So ginpahayag ni Netanyahu siring niya nga diri ko no sira ma-give up sa miskan sino nga Israeli. So karayog singon siton nga waray mahibabayaan ngan kada hostage importante para sa era. Pantulo, kinahanglan nga mademilitarisa ang Gaza Strip. So iton diri lang kinahanglan tanggalon na nato nga mga armas san Hamas, kundi kinahanglan liwat masiguro nga waray mahihimo nga armas waray dito i-manufacture o ipoproduce nga armas dito sa Gaza nga mas sigurado nga waray liwat mga kasulod nga armas sa Gaza sa future instances. Kay nagkamay adaman god san sugad sini nga mga instances nga kundiin nakaproduce dito sa mga armas sa Gaza mga ni diba iton in-infiltrate sila sa terorista nga Hamas. Panupat magkamay-ada san kontrol sa seguridad magkamay-ada san kontrol sa seguridad san Israel dito sa Gaza. So kalakip sini ang gintatawag nila nga security perimeter sumalakan Netanyahu. So ito naman katuyuanan sana nga masiguro nga diri na makakagimo sa miskanalo nga pag-atake matikang dito sa Gaza. Ngan panlima magkamay-ada san alternatibo nga civil administration dito sa Gaza Strip. So diri Hamas an maggogobyerno dito, diri liwat Palestinian Authority na diri an Israel nga ito nan mahitabo. So karon niya an civil administration ang magkakapot sa ito nga mga diri ko nagtutdo sa terorismo sa kabataan, diri nagpupondo sa terorismo, nga diri nagpapadarasan mga terorista nga aksyon. So kung aton kikitaon, klaro ang pahayag ni Netanyahu nga in nakatutok sa prinsipyo san seguridad san Israel ngan sa pagpugong san kamadarhog dito sa Gaza Strip. So para sa Israel, linabi na para ka Netanyahu, iya gintatawag nga pagkamanilampuson o victory kay diri la siniano naundang an putukan dito sa Gaza, kundi para sa iya na uundang nga nabubuwag sini ang kapasidad san Hamas para magdumara pa sa pag-atake sa masunod nga mga panahon Pero on the other hand, damuliwat nga mga international groups at mga analysts nagpapahinumdom nga lain sa nga mga prinsipyo kinahanglan nga ikonsidera liwat ko ang katungdanan nga kapakanan sa mga sibilyan nga Palestino nga adton sa Gaza. So an usa nira nga ginlaygay ang kinahanglan ikonsidera ang humanitarian concerns. So para sa era grabe nga seguridad nga demilitarisasyon, pwede iton in magdurot san mas istrikto nga pagkiwasan mga tao. So ang pagsulod san pagkaon diri na masyadong accessible, pagsulod san gamot o mga bulong han iba pa nga mga panginahanglan. Panduha ang political stability. Ang pagbugos san alternate civil administration, pahayag san iba nga mga international groups nga analysts nga ini in
mag-abre ini sa doubt para sa mga Palestino dito sa Gaza. Ngan maabrihan sinian pa kay Ana kung sino ba ang dapat nga mamuno dito sa Gaza. Ngan panano masisigurado nga sirain magkakamay-ada san pagtaapod san sana nga mga bag-o nga magkapot dito sa Gaza para sa sini nga alternate civil administration. Ngayon pantulo nga ginlay guys sa mga international groups and peace process. May adapi pera nga nagsisiring nga hangtod waray kasarabutan panmaihaan nga kasarabutan sa abot nga san Israel ngan Palestine diri gihapon magkakamayada san kahimyang nga magkakamayada lagi hapon san tensyon apisar nga pwede nga matapos naan sa pagkaya nga gyera pwede sa sunod nga panahon maabre gihapon iton nga tensyon. So on the other words sa panig san Israel sira nakatutok sira talaga sa seguridad samtang ang panig naman sa mga Palestinian ngan iba pa nga mga humanitarian groups sira inananawagan san mas balanse nga solusyon nga diri lagin sa kukonsidera ang seguridad pero gin kukonsidera liwat ang dignidad ang katungdanan san mga tao dito sa Gaza. Nako naton pag pipinsaron mga kahampang ang prinsipyo ni Netanyahu iton nagpapakita sa challenge dirila dito sa Middle East kundi sa ibaliwat nga mga parte sa kalibutan. Nga naton nakikita diba mga tensyon sabot nga sa mga nasyon niya diba? So kalakip na sanaan Pilipinas nga kinahanglan may lugar nga kinahanglan nga balansihon ang seguridad ngan freedom ngan an gahom san gobyerno ngan an katungdanan san mulupyo. Di sa aton diba makikita liwat naton ang importansya san maupay nga seguridad pero importante liwat nga sa pagmintenar san seguridad kinahanglan an aton pitad san gobyerno kinahanglan patas klaro ngan may malasakit para sa nga tanan. Aton oras 47 minutos sa naglabay sa alas 3. Mabalik kita sa aton programa harampangan tayo ni pagkatapos lasan pipera ng mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calvayo, DYOG 882 AM. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Sa pagkamit ng maunlad at mapayapang bansa, tinututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpugsa sa ugat ng mga nag-uumpugang problema. Walang takot na pinatigil ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pogo na iniugnay sa human trafficking, kidnapping, scam at money laundering. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at pagkalakapastangan sa ating bansa. Sa bagong Pilipinas,
400 pogo ang naipasara na nagresulta sa pagkakasagip sa 6,000 biktima at pagkakaresto ng higit 1,000 pogo workers. Aton oras, 10 minutos na lang nagpapabilin antes mag alas 4. Kamuin padayon nga namamati sa harampangan tayo ni Danila sa 882 kHz DYOJ Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Ang may nakita sa announcement, pagpahibaro matikang sa Santa Margarita Municipal Information Office, ginpapahibaro adton mga nag-uupod o magpadis nga mga magsuhungnon nga interesado magpakasal nga magkakamayada sa libre nga mass wedding sa bungto yan nga ti arabot nga Nobyembre 2025. Para sa preparasyon sa mass wedding, ginpapahibaro sa Municipal Civil Registrar nga an irabuhatan in abierto na para sa mga aplikante nga karuyag magpalista ngan magpasa sa mga requirements ikang Lunes hangtod Biyernes except holidays ikang alas 8 san aga hangtod sa alas 5 san kulop. So basar sa Municipal Information Office waray pa specified nga date pero magpapahibaro dayon ang Municipal Civil Registrar's Office san pinal nga schedule. Para sa mga karuyag magpakasal, man maka-avail sa sining mass wedding, adi ang qualification, contracting parties nga nag-upod na as common law husband nga wife for at least 5 years or more, no legal impediment, kinahanglan single, widow o widower or annulled, 23 years old and above, ngan permanent resident sa munisipyo San Santa Margarita, Samar. Otrohon ko anini nga mass wedding sa November pa ini pagdudumaraon dito sa Santa Margarita, pero yan na pala nakarawat na serasan aplikasyon para sa sini nga mass wedding. Ngan matikang naman sa Department of Education, pwede na tumawag sa Learner Rights and Protection Office o LRPO para mahireport ang mga kaso sa pan-abuso kontra sa mga estudyante. Para sa pag-report, adi ang Learners Telesafe Contact Center Helpline. Pwede niyo tawagan na nera telephone number at 02-8632-1372. Mananera naman mobile number at 0945-175-9777. Matron ko 0945-175-9777. Ngan pwede dapat ka mo mag-email at weprotectlearners@deped.gov.ph. Ngan pwede dapat ka mo mag-message sa era official Facebook page at DepEd Learner Rights and Protection Office. Ngan kaharan naman mag alas 4. Niyan nga alas 4, tara, durungan kita mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Niyan nga alas 4, ayaw kita kalimot nga mag-search and destroy sa mga lugar nga pwede panimalayan sa lamok, sugad sa mga daan nga paligad, mga baldeng and drum, alulod, luhos sa tuna o sa kalsada. Anything and anywhere nga gintitirukan sa tubig, pwede iton maging panimalay o breeding site san kete-kete ngan lamok nga nagdadara sa dengue. Maunian nga alas 4, samtang namamati kita sa programa ni Sir Jean nga billboard. Pamilingon nato niton kung may daka mo makita no ilabog na ladayon. Ngan para sa don mga may adasan baldeng and drum, alayon nala pagtakop gihapon sa iyo baldeng and drum para iton hindi rin maging panimalay san kete-kete ngan lamok. And of course, samtang nagsisearch and destroy kita, ay liwat naton kalimtan nga proteheran aton kalugaringon. Magsulot kita sa long sleeves, long pants kan magbutang kita mosquito repellent sa exposed nga skin para diri kita makagat sa lamok. Once again, yan nga alas 4, samtang namamati kita sa programa ni Sir Jean nga billboard. Tara talinguhaon naton mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Nga bueno nga na nagtatapos ang aton harampangan ta ini nga episode. Damo salamat sa nga tanan nga namati nga nakig storya sa aton nga hinauton ta nga aton pamalandungan, especially ato aton harampangan bahin sa pagiging disiplinado naton como mga Pilipino.
Sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro Novelon, ako niyo nakahampang niya na, Suzette Pretencio. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control, Sara Mamanat Perito, si Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Gonzalez. Ngan hinumduman naton mga kahampang nga an impormasyon, hindi rila ito naton basta-basta nga ginbabasa, ngan ginpapamatian, aton iton gin-examine, ngan aton giniintindi, ngan gingagamit para sa kaupayan san nga tanan. Sering panganin naton sa aton programa nga kun mas damo an maaram, mas damo an mahimo. Aton oras 55 minutos ang naglabay sa alas 3. Magkita-kita kita sa sunod naman nga episode san Harampangan Ta Ini. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:56 p.m. Maupay nga kulop sa iyong tanan. Asya iniyan mga balita yan na nga oras. National Passers and Seal of Good Local Governance for Barangays o SGLGB sa Samor nangakarawat insentibo matikang sa gobyerno probensyal. Detalye pamatian naton sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Ginpasidunggan sa gobyerno probensyal San Samor ang 53 nga mga barangay matikang sa magkadurodilain nga syudad ngan bungto sa probinsya como National Passers San Seal of Good Local Governance for Barangays o SGLGB. Kada usa inakakarawat sa 20,000 pesos cash incentive como pagkilala sa era maupay nga pangobyernuhan. Gindumara ang pagpasidungog sa serye sa mga aktibidad para sa adlaw san barangay nga kaparte san Summer Day 2025. Gindayaw naman ni Governor Shari Antan ang dedikasyon san mga opisyal san barangay o ginaghat sira nga padayon nga magin manilampuson. Ginpahayag liwat niya nga paghihitasan sa 50,000 pesos ang insentibo para sa mga mapasar sa masunod nga SGLGB assessment. Basar sa DILG kalakip sa suklanan san SGLGB ang disaster preparedness, business friendliness, environmental management, peace and order, nga iba pang key indicators. Lain san cash incentive, nakakarawat liwat ang barangay san SGLG marker matikang sa liga ng mga barangay. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga balita, Sangguniang Bayan San Gandara ginhisgot ang seguridad ngan proyekto nga patubig sa regular nga session. Detalye adi sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Igindumara sa 20th Sangguniang Bayan San Gandara anira ikaduha nga regular nga session para sa bulan san Agosto kakulop Agosto 14 sa Sangguniang Bayan Session Hall. Kalakip sa mga ginisgot ang pagpapakilala sa bag-o nga Acting Chief of Police san Bungto nga si Police Major Kent Rivas nga nagpahayag san suporta sa pagpaparig-on san kahimyang ngan kahapsay. Ginharampangan liwat ang presentasyon matikang sa Municipal Planning and Development Office ng JE Hydro and Bioenergy Corporation mahitungod sa potable water project nga nagtutuyo maghatag mas malimpyo ngan taluwas nga erimnon nga tubig sa komunidad. Ginisgot paliwat durante sa sesyon ang pag-andam san seguridad ngan kahapsay para sa tiarabot nga Gandara Town Fiesta agud masiguro nga magiging taluwas ngan malipayon ang selebrasyon. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
Masyadon kabugusan sa mga balita, yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.